Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Mahimbing na natutulog ang mag-asawang Daniel at Andrea nang bigla silang magising dahil nakarinig ng mga kalampag sa bubungan. Inis na bumangon si Daniel sa higaan para labasin ang nag-iingay. Busy to. Sarap ng tulog ng tao tapos may biglang kakalampag sa bubungan. Ano kaya yun? Pusa? Teka nga. Kinuha niya ang walis na pang-agiw para ipanghampas sa inaakala niyang pusa. Napapatingala siya sa bubong dahil pabalik-balik na naglalakad ang naroon. Mabibigat ang hakbang nito na tila ba hindi mapakali. Panay naman ang pigil sa kanya ng asawa dahil iniisip nitong baka magnanakaw ang nasa ibabaw ng bubong. Nakohan, kung magnanakaw siya, mas yari yan sa akin. Kalilipat lang natin dito sa bahay na to tapos nanakawan tayo kaagad. Ano siya? Sinuswerte? Mamalasin siya sa akin ngayon. Maaga pa ang pasok ko bukas sa trabaho tapos mangi-istorbo siya ng ganitong oras? Humanda talaga siya sa akin. Pilayan sa akin ngayon. Nanggigigil na lumabas ng bahay si Daniel at sinipat-sipat pa niya ang bubungan para tingnan kung ano ang naroon. Nakasilip naman sa pintuan ng asawa at pilit siyang pinapapasok sa loob. Kinakabahan ng asawa niya sa kanyang ginagawa. Pero matapang si Daniel. Hindi siya kagad natatakot. Alam niya ang kanyang kakayahan. Kaya niyang labanan ng masasamang loob dahil maliksi ang kanyang katawan. Laman siya ng gym kapag walang pasok kaya buo ang loob niya anuman ang mangyayari. Kumuha ng mga bato si Daniel at inihagis ang mga ito sa bubungan. Langya ka! Kung sino ka man na nandyan, bumaba ka dito! Dito tayo magharap! Istorbo ka! Natutulog ang tao Di mo ipagpabukas ng ginagawa mo. Wala kang hiya sa katawan Kung wala kang pasok bukas, abay ako meron. Kung ayaw mong matulog, magpatulog ka! Ano? Di ka ba magpapakita sa akin? Bakit ka natahimik dyan, ha? Sa kababato ni Daniel sa bubungan, bigla na lang nagtakbuhan ng mga pusa na nasa bubungan ng kanilang kapitbahay. Nang wala namang pumapatol sa kanya, nilabas na siya ng asawa at hinila papasok ng bahay. Pigil ito ng pigil sa kanya dahil iniisip nitong nakakaya sa kapitbahay kung sila naman ang makaistorbo sa mga ito. Walang iya talaga! Duwag! Di naman makapagpakita sa akin. Bukas kapag narinig ko na naman yan aakitin ko na talaga yan sa bubungan. Pagkapasok sa bahay ay dumiretso siya sa kusina para uminom ng tubig. Pagkatapos ay bumalik na uli sila sa higaan para ipagpatuloy ang naudlot na pagtulog. Kinaumagahan, nanlalambot siyang lumabas ng bahay para pumasok sa trabaho. Kulang ang kanyang tulog kaya wala siya sa mood. Dahil bago pa lang sila sa lugar, pansinin sila ng mga kapitbahay. Palakaibigan ng mga tao roon. Palangiti rin ng mga ito. Pero nakakaramdam ng kakaiba si Daniel sa mga ngiti ng mga tao. Weird na mga tao dito Yung ngiti nila para bang nagsasabi na pautang. Nakakaba yung pagiging mabait nila. Parang mga utangera, tapos di naman magbabayad. Ang aga-aga, nakikita ko na kagad kung sino yung marites sa kanila Bakit kaya sila panitingin sa akin? Alam kong maganda ang hubog ng katawan ko kasi nag-gym ako. Bakas pa nga sa t-shirt ko yung abs ko. Kaya sa trabaho pinipisil-pisil ako ng mga babaeng may edad na Mapa matanda o mapa may asawa o wala. Pero itong mga taga rito, iba ang tingin nila sa akin. Parang may sasabihin na hindi masabi-sabi. Manong sabihin na lang para wag naman sanang ganun makatingin. Kailangan ko pang manghula Pati mga matatanda na,
at mga lalaki. Grabe makahagod ng tingin sa akin eh. Problema nila. Panay ang kausap ni Daniel sa sarili habang naglalakad dahil sa kakaibang kilos ng mga tao. Hindi na niya napapansin ang dinaraanan kaya nabangga niya ang isang lalaking nakauniporme ng tanod. Ay, sorry po. Oh, ikaw pala. Di ba ikaw yung bagong umuupa sa bahay ni Aling Conching? Oo po. Sir, teka, bakit po? Wala naman. Bilang tanod gusto ko lang makilala ang mga taga rito sa atin. Ganun naman dapat, hindi ba? At saka, pareho tayo ng street. Magkapit bahay tayo. Ay, siya nga pala. Baldo pala ang pangalan ko. Ako naman ho si Daniel. O sige ho, tutuloy na ho ako. Papasok ba kasi ako sa trabaho eh. Sige. Mag-iingat ka. Kapag may kakaiba kang mararanasan magsabi ka lang kaagad ha? Ano po? Ibig kong sabihin kapag may reklamo ka o gustong i-report, takbo ka lang sa barangay. O kaya kantukin mo lang ako sa bahay. Ilang pinto lang pagitan natin. Pero huwag ka mag-alala. Mababait na mga tao dito sa atin. Pagagaling makisama kaya hindi ka magkakaproblema. Ganun po ba? O sige po. Salamat po uli. Tuloy na ako. Pagkatalikod ni Daniel, naisip niya uli ang nangyaring pangiistorbo sa kanila kagabi. Gusto sana niyang sabihin sa tanod pero hindi na lang niya ginawa dahil isang beses pa lang naman itong nangyari. Dahil sa ginawa ko kagabi, siguro naman alam na nung visit na yun na hindi ko siya uurungan at alam na niyang naiinis ako. Hindi na siguro yung babalik. Subukan niya uli. Uhulihin ko siya. Saka ako kakalad ka rin sa barangay. Saka ko sasabihin sa tanod na yon na mababait nga at marurunong makisama mga kabarangay nila pag nahuli ko yung isang yun. Umulit pa talaga siya. May kalalagyan siya. Untog ko siya dito sa muscle ko. Nang mga sumunod na gabi, natuwa na si Daniel dahil wala nang umakyat sa bubungan nila. Diretso na ang kanyang tulog dahil wala nang umiistorbo sa kanilang nag-iingay. Inakala nilang tuloy-tuloy na ang kanilang katahimikan. Pero isang gabi, habang umuulan, umulit na naman ang ingay na yon. Nag-umpisa itong nagparamdam mula sa mahihinang ingay sa bubungan nila na parabang dahan-dahang naglalakad. Hindi ba ganun nahahalata dahil sumasabay sa malakas na patak ng ulan? Walang kisame ang bahay na inuupahan nila kaya kaunting ingay lang sa ibabaw ng bubong ay dinig kagad nila. Nakiramdam siya sa ingay na kanyang naririnig. 8:00 pa lang noon kaya gising pa silang mag-asawa. Naririnig mo ba yung ingay na yon, Han? Parang may tao na naman sa bubungan natin ah. Sinasamantala niya siguro yung palakas na ulan. Ano bang meron sa itaas at punta siya ng punta doon? Iisang tao lang kaya yan? Wala naman ako naririnig. Yung patak lang ng ulan. Bayan. Kaya siguro sumabay talaga sa ulan para hindi siya marinig. Akala niya palalagpasin ko siya. Kung magnanakaw yan, bakit dito pa sa atin? Wala namang mananakaw dito. Wala nga tayong pundar na gamit dito. Wala rin tayong ipon na pera. Nasa bangko. Pero kaunti lang rin yun. Saka para yun sa panganganak mo, no? Hindi kaya aswang yun, Han? Baka gustong biktimahin yung baby natin? Aswang? Hindi totoo yun, no? Kung may aswang man, sa dami ba naman ng nagbubuntisan na babae dito di pa ba siya nauumay? Kung pagkain nilang sanggol sa sinapupunan, magsasawa din yan sa dami ba naman? Saka, di naman yung totoo, no? Dati pang kwento yan. Wala namang nakapagpatunay ng harapan. Teka, sandali nga. Sisilip ako doon sa bubong para malaman natin kung ano talaga yung istorbo na yan.
Di na naman ako patutulugin niyang hinayupak na yan. Tumayo si Daniel mula sa pagkakaupo sa sofa. Kinuha niya sa kwarto ang kapote at isinuot iyon. Kaagad naman siyang pinigilan ng asawa dahil bukod sa maulan, natatakot ang asawa niya na baka aswang ang nangangalampag sa bubong nila. Saglit lang ako, Han. Isilipin ko lang. Dito ka lang, ha? Huwag kang mag-alala. Kaya ko yung hinayupak na yan. Kahit anong klaseng monster pa yan. Hindi na nagpapigil pa si Daniel. Lumabas siya ng bahay dala ang hagdan na bakal. Isinandal niya ito sa gilid ng bahay pagkatapos ay dahan-dahang umakyat. Habang papalapit na siya sa bubong, lalo niyang naririnig na lumalakas ang kalabog. Pabalik-balik lang ang nilalang na naglalakad sa bubungan. Para itong nag-iikot at hindi mapakali. Nang matano na ni Daniel ang bubong ng bahay, kaagad niyang hinagilap ng tingin kung sino ang nasa bubong. Ngunit napakunot ang noo niya nang makita ang isang lalaki na abala sa pagpihit ng antena sa bubong ng bahay. Nagtataka siya kung bakit pinipihit nito ang antena gayong matagal nang hindi yung ginagamit. Dahil hindi naman doon nakakabit ang TV nila, lalong hindi nakakabit ang TV ng kapitbahay nila doon. Dahil sa pagtataka, hindi na napigilan ni Daniel na tawagin ang lalaki. Brads! Anong ginagawa niyo dyan? Bakit niyo ginagalaw ang antena? Lumingon sa kanya ang lalaki. Kitang-kita niya ang mabagsik nitong tingin. Baka sa mukha nito ang pagkainis. Ano? Hindi pa ba malinaw ang TV? Kanina pa ako dito sa kakakalikot ng antena eh. Itanong mo nga sa nanay mo kung malinaw na. Para makababa na ako. Aba, ginaw kaya. Lakas-lakas ng ulan eh. Nanay? Nako, Brads. Baka nakakamali lang kayo ng bahay na inakyat. Matagal na pong patay ang nanay ko. Saka, hindi naman po ginagamit yung antena na yan eh. Bumaba na ho kayo dyan at baka makidlatan pa kayo. Nakakaistorbo ang paglalakad-lakad nyo sa bubungan namin. Tapos, yan lang pala kinakaligot nyo dyan. Maling antena po inaayos nyo. Umuwi na ho kayo. Lalong bumagsik ang tingin ng lalaki sa kanya. Pasigaw siya nitong kinausap. Ano na? Hindi pa ba lumilinaw ang TV? Tingnan mo nga doon. Nang yan. Kayo pag-ayusin ko dito nang umuulan eh. Manong, hindi kayo pinag-aayos dyan. Bumaba ka na dyan. Kung ayaw mong umakyat ako't kalad ka rin kitang pababa. O sige, umakyat ka na nga dito at ikaw ang mag-ayos ng antena. Ako ang titingin ng TV sa ibaba. Naiinis na si Daniel sa katigasan ng ulo ng lalaki. Pakyat na siya sa bubong para lapitan ng lalaki nang matigilan siya dahil nakarinig siya ng boses ng babae sa loob ng bahay nila. Sumisigaw ito, galit na galit. Matinis ang boses nito at masakit sa pandinig. Panay ang sigaw nito. Pinapaikot pa ang antena dahil malabo pa raw. Hindi pa makita ang tao sa palabas. Ha? Sino yun? Bakit may ibang babae sa bahay namin? Han? Sino kasama mo dyan? Sino yung sumisigaw dyan na masakit sa tenga? Eto na nga, my loves. Ilang feet pa ba? Paano ba? Pakaliwa o pakanan? Lalong naguluhan si Daniel sa kanyang nasa saksihan. Nagsasagutan ang babae at lalaki. Galit na galit ang babae habang ang lalaki naman ay takot na takot sa babae habang panay ang pihit sa bakal ng tubo ng antena. Ano, my loves? My darling! Hindi pa rin mamalinaw. Ang lakas na ng ulan dito, kumukulog pa at kumikidlat. Baka tamaan ako ng kidlat dito. Hindi pa rin ba lumilinaw yan? Ano kaya, bukas na lang natin ayusin to, gabing-gabi na Galit na galit ang babae nang sumagot sa lalaking nasa bubong. Kitang-kita ni Daniel na nanginginig na ang lalaki pero patuloy pa rin sa pag-ikot sa antena. Ano bang nangyayari? Dahil sa kalituhan, nagpasya si Daniel na bumaba muna para tingnan kung sinong babaeng panayang sigaw mula sa loob ng bahay nila. Tinatawag naman niya ang asawa pero hindi siya sinasagot nito.
na parang walang naririnig. Pagkababa ay dali-daling tinawag ni Daniel ang asawa. Han? Han? Oh, bakit? Anong meron doon? Anong nakita mo? Nililibot ng tingin ni Daniel ang kanilang bahay dahil hinahanap niya kung nasaan ang babaeng panayang sigaw. Ano pang hinahanap mo, Han? Nasaan na yung babaeng yon? Bakit may babae dito? Ano babae? Wala naman akong kasama dito. Hindi mo ba ako naririnig kanina? Panay ang tawag ko sa iyo ah. Kasi nga may naririnig akong babae na panayang sigaw mula dito sa loob ng bahay. Nag-usap sila nung lalaking nasa bubong at nag-aayos ng antena doon. Ayaw umayos ng lalaki dahil panayang utos ng babae sa kanya. Under desire yung lalaking yun eh. Sigurado kang walang babae dito? Kasi may naririnig akong babae nagsasalita talaga dito eh. Nakakunot ang noo ng asawa ni Daniel. Halata na sa mukha nito ang pagkainis dahil hindi maintindihan si Daniel. Bago pa magsalita uli si Daniel ay bigla na lang nilang narinig ang malakas na kulog at sinabayan ng mabilis na pagguhit ng kidlat papunta sa kanilang bubungan. Dahil sa sobrang takot ay napasigaw ang asawa niya at napayakap sa kanya. Humagulgol na ang babae at nanginginig ang katawan nito. Pareho silang natigilan ng sumigaw ang lalaking nasa bubungan kasabay ng kidlat at kulog. Shit! Ano yun? Nakidlatan ba yung lalaki nag-aayos ng antena? Buisit kasi. Kanina ko pa siya pinapaalis doon dahil delikado. Tigas-tigas kasi ng ulo niya. Han, dito ka muna. Titingnan ko lang kung buhay pa. Nakakapit ng maigpit sa kapote niya ang asawa. Umiiyak ito at ayaw siyang paalisin. Takot na takot si Andrea. Ano ba Han? Huwag kang matakot. Dito ka lang muna. Kailangan ko siyang puntahan. Kawawa naman. Baka buhay pa. Dapat may sugod sa ospital. Nang kumalas na sa pagkakahawak ang asawa, agad niyang inakyat ang bubungan. Nasa hagdan pa lang siya ay dinig na niya ang kalabog na parang may matigas na bagay na bumagsak sa bubong ng bahay. Teka, sandali! Nandyan na! Huwag kang titigil sa paghinga ha! Bahala ka! Mababaon ka sa ilalim ng lupa niyan! Sinilip pa ni Daniel ang lalaki nang makadungaw na siya sa bubungan. Napahinto siya sa pag-akyat sa hagdan nang makita niyang malinis na ang bubungan nila. Wala nang lalaki doon. Wala ring bakas ng antena na nakidlatan. Walang kahit na anong bakas na may nangyaring aksidente. Oh, nasaan na siya? Ano bang nangyayari? Bakit pa ganun? Dinig na dinig ko yung kulog at kidlat eh. Saka yung pagsigaw ng lalaki. Pero, nasaan siya? Ayop na yun. Baka gumulong at nahulog sa ibaba ah. Dali-dali bumaba si Daniel para hagilapin ang lalaki sa palibot ng bahay. Pero nakaikot na siya sa buong bakuran at wala naman siyang nakitang lalaking bumagsak sa lupa. Napasabunot na lang siya sa buhok dahil sa pagkainis at pagkalito. Ano bang nangyayari? Pinaglalaroan lang ba ako? Nino? Bakit? Ay ewan. Bahala na nga siya. Bisit na yan. Gabing-gabi na eh. Nako, bahala siya dyan mabulok. Dahil sa inis ay pumasok na lang siya ng bahay. Hinubad na niya ang suot na kapote. Pagkatapos ay hinagilap ang asawa. Nakita niya itong nasa kwarto at umiiyak. Inalo niya ito para kumalma na. Oh, tahan. Wala naman nangyari dun eh. Wala na yung lalaki. Baka sumigaw lang dahil sa takot tapos umalis na. Hayaan na natin yun. At least, alam na natin kung ano yung nandun sa bubungan. Tao lang at hindi aswang. Oh, sige na, tana. Maliligo lang ako saglit kasi nabasa na rin ako ng ulan. Kakahanap sa kanya. Tapos wala din naman pala. Puyat na naman si Daniel nang gumising kinaumagahan. Medyo mainit na naman ang ulo niya dahil kulang sa tulog. Pumasok na naman siya sa trabaho na iritable. Habang naglalakad
ay napansin na naman niya ang ilang mga kapitbahay na binabato na naman siya ng makahulugang tingin. Nadagdagan na naman ang kanyang pagkainis. Hindi na lang niya pinansin ang mga ito at nagpatuloy na lang sa paglalakad. Hanggang sa may isang matandang babae ang naglakas ng loob na kausapin siya. Napahinto siya sa paglalakad at tiningnan ang matandang babae na nakahinto sa pagwawalis. Anong sinabi niyo, Manang? Malakas ang ulan kagabi. Malakas din ang kulog at kidlat. Kumusta ang tulog ninyo mag-asawa? Nagsalubong na naman ang kilay ni Daniel dahil sa tanong ng matanda. Pakiramdam niya ay may laman ang sinasabi nito. Ano po bang gusto niyong sabihin, Manang? Nagmamadali po ako dahil papasok ako sa trabaho. Kung may sasabihin kayo, sabihin niyo na. Wala akong panahon na manghula. Kung wala naman kayong sasabihin, dyan na po kayo. Nakatalikod na si Daniel na magsalita uli ang matandang babae, dahilan para matigilan siya. Nagpaparamdam din ba siya sa inyo? Ang kaluluwa niya? Hindi pa rin ba matahimik? Ano po? Yung lalaki, nag-aayos pa rin ba ng antena sa bubungan niyo? Kagabi, malakas ang kulog at kidlat. Nagparamdam ba siya sa inyo? Anong sinasabi niyo? Kilala niyo po ba kung saan nakatira yung lalaking yon? Naiirita na ako sa kanya Hindi na maayos ang tulog ko. Pati ang asawa ko, natatakot na. Buntis pa naman yung asawa ko. Palagi na lang siyang nangangalampag sa bubungan. Bigla na lang na nag-iingay doon na parang pusa. Sabihin niyo, saan ba siya nakatira at mapuntahan? Kailangan ko siya makausap para masabihan na wag nang aakyat sa bubungan namin. Sasabihin ko rin sa may-ari na alisin yung antena. Kasi di naman yung ginagamit Binabalik-balikan niya kasi. Kanino bang antena yun? Hindi mo naman siya mapapaalis doon dahil doon naman siya nakatira. Kausapin mo siya kapag nagpakita uli. Mukha ka namang matapang. Kailangan ng manahimik ang kaluluwa na yon para hindi na mangambala ng iba. Ano po? Kaluluwa? Dating umuupa ang mag-asawang yon sa bahay na tinitirhan nyo. Dati ginagawa silang pulutan sa inuman. Palagi rin pinagchichismisan ng mga chismoso at chismosa kasi malaki ang takot ng lalaki sa babae. Under desire kasi ang lalaki. Lahat ng utos ng asawa niya ay sinusunod niya. Palagi nilang pinag-aawayan niyang antena na yan. Palaging pinapaakyat ng babae ang asawa niya sa bubungan para pihitin yung antena. Walang oras na pinipili ang babae basta manonood ng TV yon. Ganun lang lagi ang sitwasyon ng dalawa. Hanggang sa namatay ang lalaki habang nag-ikot ng antena dahil nakidlatan. Malakas ang ulan noon. Gabing-gabi na. Narinig na lang namin ang malakas na sigaw ng lalaki. Nasundan ng malakas na kalabog sa bubungan. Naglabasan ng mga kapitbahay para tulungan ang mag-asawa, pero huli na. Nakita ng lahat ang mag-asawa na nasa bubungan at nakahandusay at wala ng buhay. Ang sabi ng mga tumulong namatay din ang babae dahil tinulungan niya ang asawa niya. Pilit inililigtas pero nakidlatan din ang babae. Ano bang ibig niyong sabihin? Na sila ay... Mga multo nila ang nagpaparamdam sa inyo. Palagi silang nagpaparamdam. Kaya lahat ng umuupa doon ay hindi nagtatagal. Pinagmumultuhan sila. Nakailang padasal na sa bahay na yan. Pinatingnan na rin sa mga experts. Pero ang multo ng mag-asawa, hindi nila magawang itaboy. Mukha ka namang matapang. Baka ikaw ang sagot para manahimik sila. Biglang binalot ng kaba at kilabot si Daniel, lalo na nang hawakan siya sa braso ng matandang babae. Kausapin mo sila. Nakikita ko namang matapang ka.
Baka ikaw ang sagot para manahimik na sila. Kailangan lang nila ng makakausap para malaman nilang patay na sila. Baka kasi naakala nilang buhay pa sila at inuulit-ulit nila ang sanhi ng kanilang pagkamatay. Ho? Nako, hindi po ah. Ngayon pa na nalaman kong multo sila. Umpisa pa lang nagtataka na ako kasi bigla na lang nawawala. Akala tuloy ng asawa ko inaaswang siya dahil buntis ang asawa ko. Pero ngayong napatunayan kong multo pala talagang lalaking yon, bakit ko naman siya kakausapin? Bahala siya sa buhay niya. Di ko naman siya kaano-ano O sige, dyan na ho kayo manang. Papasok na po ako sa trabaho. Mas mabuting kausapin mo na lang, iho. Makikinig naman yon. Hindi na sinagot ni Daniel ang pahabol ng matanda. Habang nagmamadaling umalis ay ramdam niya ang panginginig ng kanyang tuhod. Pinamumutlaan din siya at pinapawisan ng butil-butil. Pagkasakay niya sa jeep, nilingon pa niya ang matandang babae. Nakatingin pa rin ito ng seryoso sa kanya. Umiwas na lang siya ng tingin at nagkunwaring wala siyang pakialam sa mga sinabi nito. Kahit alam niya sa sarili na sobra siyang natatakot sa mga kwento na matanda. Kinagabihan, pareho silang tahimik na mag-asawa. Nakikiramdam na naman sila. Nagbago bigla ang pakiramdam ni Daniel. Ang dating tapang na harapin ng gumagambala sa kanila ay napalitan ng kilabot mula nang malaman niyang hindi na buhay ang taong palaging nagpaparamdam sa kanilang bubungan. Mabuti pa ang aswang, kaya niyang makipagpambuno. Ngunit papaano siya makikipag-away sa isang multo? Napansin ng asawa niya ang malalalim niyang buntong hininga. Ano nangyayari sa iyo, Han? Wala. Pagod lang ito sa trabaho. Hindi magawang sabihin ni Daniel sa asawa ang natuklasan niya dahil ayaw niyang matakot ito, lalo pa at dinadala nito ang una nilang anak. O sige, malapit na ako matapos ng pagluluto. Pagkatapos ay kumain na tayo ha, saka matulog ng maaga. Maaga nga silang nagpahinga pero hindi naman dalawin ng antok si Daniel. Kung kanina ay pakiramdam niya ay pagod na pagod at sobrang bigat ng kanyang mata, noon naman ay hindi na siya makatulog. Natatalo ang antok niya ng pag-iisip kung ano ang gagawin sa multong nanggagambala sa bubungan nila. Pinakiramdaman niya ang asawa. Nakahinga siya ng maluwag dahil mahimbing na itong natutulog. Pinilit na rin niyang matulog. Ilang minuto pa ang nakalipas, naririnig na naman niya ang mga yabag sa bubungan. Sa pagkakataong yon, hindi na niya ito pinansin. Hinayaan na lang niya at inisip na lilipas din yon. Matatapos din ang pagpaparamdam ng multo. Pero nagising naman ang asawa niya dahil sa ingay na yon. Han, may tao na naman sa bubungan. Naririnig mo ba? Yumakap na lang si Daniel sa asawa. Guni-guni mo lang yun, Han. Wala naman akong naririnig Antok na ako, Han. Matulog na tayo. Nagsinungaling na siya sa asawa para tumigil ito na bigyan ng pansin ang naririnig na ingay. Pero tila nananadya ang multong nasa bubungan nila. Palakas ng palakas ang kalabog sa bubong. Mabibigat na ang mga yabag na ginagawa nito. Pakiramdam ni Daniel ay babagsak ang yero, pero hindi siya nagpapahalata sa asawa. Kada nagsasalita ang asawa ay sinasabi niyang wala siyang naririnig na ingay. Niyayakap na lang niya ng maigpit ang asawa para hindi ito matakot. Pilit niya itong pinatutulog, dahilan para lalong mainis ang asawa niya. Maya-maya ay napabalikwas na ng bangon si Andrea dahil nagsalita ng lalaking nasa bubungan. Galit na si Andrea. Pilit siya nitong pinapabangon para puntahan ang lalaking nasa bubong at palayasin ito.
Nangungulit na kasi ang lalaki na tingnan ng TV kung malinaw ang signal. Ang nararanasan ni Daniel nung una ay nararanasan na rin ng asawa niya. Napabangon na rin si Daniel at kinausap ang asawa. Han, wala na tayong magagawa dyan. Hayaan mo, bukas na bukas pupuntahan ko si Mang Baldo. I-report ko yung multo sa bubungan. Ano? Multo? Anong multo? Ha? Multo? Kasi gabing-gabi nasa bubong. Hindi naman kasi yan magnanakaw Kasi di naman tayo pinapasok dito sa bahay. Hindi ko alam kung anong itatawag sa kanya Kaya multo na lang. Ay nako, tara na. Higa na lang ulit tayo, matulog na tayo. Bukas, ayusin ko yung problema nating yan. Kinabukasan, maagang nagising si Daniel. Pinuntahan niya ang kapitbahay nilang Tanod para i-report ang multong nanggagambala sa kanila. Ano? Multo ba ka mo? Paano mo naman nasabing multong nasa bubungan ninyo? Sa dami naman ng pwedeng pagmultuan bakit sa bubungan pa? Palagi po kasing nag-aayos ng antena doon tapos kapag pinupuntahan ko, nawawala na katagalan. Paano bang gagawin ko doon, Mang Baldo? Sabi mo sa may-ari ng bahay. Ipaalis mo yung antena para hindi na multuhin. At saka, bakit mo naman nasiguro na multo yon? Baka naligaw lang sa bubungan ninyo. Meron po kasi ako nakausap na matandang babae doon sa bandang unahan sa iskinita natin. Doon siya nakatira. Sinabi niya sa akin ang history ng bahay. Imposibleng hindi niyo alam na may nakuryenteng mag-asawa sa bubungan ng bahay na inuupahan namin nang minsan nag-aayos ng antena habang masama ang panahon. Pakiramdam ko po kasi kapag may ulan, kulog at kidlat, parang mauulit palagi yung pangyayaring yun. Nagpaparamdam sila palagi Ano bang gagawin namin sa kanila? Paano ba sila mapapatahimik? Baka kung mapaano yung asawa ko dahil sa takot Ayun nga, puntahan mo muna yung may-ari ng bahay. Kausapin mo siya. Sigurado ako na mas alam niya yung gagawin kasi bahay niya yun Dahil sa sinabi ng Tanod, pinuntahan na rin ni Daniel ang may-ari ng paupahang bahay. Nung una ay ayaw pang aminin ni Aling Kunching na may multo sa bahay na pinaupahan niya. Pero matapos ilarawan ni Daniel ang itsura ng lalaki, nanlaki ang mata ng babae. Nagkandautal-utal ito sa pagsasalita at biglang namutla ang muka. Matapos mag-usap ng dalawa, sinabi ng babae na papasyalan ng bahay at magsasama ito ng eksperto na magtataboy sa multo ng namayapang mag-asawa. Pagkatapos nilang mag-usap, umuwi na rin si Daniel. Tinanghali na siya kung kaya't hindi na nakapasok sa trabaho. Naabutan niya ang asawa na nakaupo sa labas ng kanilang pintuan. Han, bakit ka nandito sa labas? Bigla na lang umiyak ang asawa niya. Lumapit ito sa kanya at yumakap. Humahagulgul itong nagkwento na nakarinig siya ng mga ingay sa loob ng bahay. May mga kasangkapan na nagtutunugan na parang inihahagi sa mga ito. Pero kapag tinitingnan niya ang kanilang mga gamit, ay wala namang nagbabago sa pagkakaayos. May mga bumbilyang bigla na lang nagpapatay-sindi hanggang sa pumutok. Ang pinakakinatakutan ng asawa niya ay nang nakarinig na siya ng boses ng babae at lalaki na nag-aaway. Inakala niyang sa kabilang bahay nagaganap ang sagutan. Pero nang lumabas siya ng bahay, tahimik lang ang mga kapitbahay nila. Nasa labas na siya ng bahay pero naririnig pa rin ni Andrea ang mga ingay sa loob. Nai-report ko na yung mga nangyayari sa bahay na ito. Sabi ng may-ari patitingnan daw niya yung bahay sa mga experts para mapalis ang multong nanggagambala sa bahay na yan. Pasensya ka na, Han. Ayaw ko sanang sabihin sa iyo na multo yung naririnig at nanggagambala sa atin dahil ayokong matakot ka. Baka makasama sa iyo yan Pero yun na nga, multo sila. O sige, iatid muna kita sa mga magulang mo para makasiguro kung ligtas ka. Hanggat hindi naayos ang problema dito, hindi kita ibabalik.
Okay lang ba? Iwanan na natin ang bahay na yan. Marami namang ibang bahay na paupahan eh. Ayokong tumira sa bahay na may multo. Napabuntong hininga si Daniel. Hindi siya kagad nakasagot sa asawa dahil maganda ang lugar ng bahay na yon. Malapit lang sa kanyang trabaho. Pero mas iniisip niya ang kaligtasan ng kanyang mag-ina. Ay, sige Han. Iuwi muna kita sa inyo. Habang wala pa ako nakikitang bagong uupahang bahay. Doon ka muna. Maghanap muna ako ng lilipatan natin, okay? Tumango ang asawa at nagkasundo rin silang dalawa sa desisyon na yon. Nang araw na yon, inihatid niya ang asawa sa bahay ng kanyang biyenan. Matapos ang ilang minutong kwentuhan ay bumalik na si Daniel sa inuupahan nilang bahay para antabayanan ang may-ari. Umaasa pa rin siya na matatapos ang kababalaghan sa bahay na yon para hindi na siya maghanap ng bagong upahan dahil nagustuhan din niya talaga ang lugar na yon. Magagabi na nang dumating si Aling Kunching. May kasama itong lalaking payat na kaidaran din na matandang may-ari ng paupahan. Hindi pa nakakapasok ang lalaki sa bahay ay nakita na ni Daniel ang pag-iling-iling ng matanda. Oh, bakit to? May problema ho ba? Bigla na lang bumakas ang takot sa mukha ng lalaki. Nautal itong nagsalita habang paatras. Tila may nakikita itong nakakatakot na nilalang sa loob ng bahay. Humingi ng pasensya ang lalaki sa kanila dahil hindi raw niya magagawang itaboy ang naninirahan sa bahay na yon. Malakas daw ang enerhiya ng babaeng multo. Hindi raw ito basta-basta mapapaalis sa bahay na yon. Pagkasabi ng lalaki ay bigla na lang itong umalis. Binalingan naman ni Daniel ang may-ari ng bahay. Kitang-kita niyang nanginginig din ito sa takot. Ano na po bang gagawin natin ngayon? Mukhang wala nang pag-asa na maging maayos tong bahay niyo eh. Kung hindi nyo na talaga kayang tumira dito, ibabalik ko na lang yung advance at deposit. Maghanap na lang kayo ng ibang uupahan. Pero hindi ko kagad may babalik ang pera. Bigyan nyo ako ng palugit. Oh, Aling Kunching naman. Ayokong tumira na may kasamang multo dito. Kailangan ko makahanap ng bagong uupahan. Ayoko manatili dito ng ilang araw pa. Sige, gagawan ko ng paraan. Maghintay ka lang dyan. Inis na nagkakamot ng ulo si Daniel nang iwan siya ng matandang babae. Wala na siyang magawa kung hindi ang manatili pa ng ilang araw sa bahay na yon habang hinihintay ang pera. Nagsimula na rin siyang magligpit ng kanilang gamit para mabilis siyang makaalis sa lugar. Ilang araw pang nanatili si Daniel sa bahay na yon. Napansin niyang pare-pareho ng oras kung magparamdam ang mag-asawang multo. Kaya ang ginagawa niya ay umuuwi siya ng bahay kapag tapos na ang pagpaparamdam ng mga ito. Nung una ay sumasakto pa ang lahat, pero isang gabi, umuwi siyang lagpas hating gabi dahil naisip niyang tahimik na ang bahay. Ilang minuto lang ang nakalipas matapos siyang makapasok nang bigla siyang makarinig ng pagbukas ng pinto. Nagtataka siya kung paano itong mabubuksan gayong hindi pa naman niya yun isinasara. Dahan-dahan siyang lumingon sa pinto. Napapikit siya nang biglang magsara ang pintuan. Malakas ang lagabog nito na parang galit na galit ang nagsara nun. Hayop na yan. Akala ko'y tapos na sila eh. Hindi pa pala. Ano yun? Bagong away? Nak naman ang talong oh. Hindi na lang niya pinansin ang ingay na yon. Matapos siyang tingnan kung nakasarado na nga ba ang pinto, dumiretso na siya sa kwarto para matulog. Padapa siyang nahiga sa kama. Saktong pagdapa niya, may una na bumagsak sa kanyang likod. Tila sinadya siyang batuhin ng kung sino. Ano ba yon? Matutulog lang ako eh. Hindi ba kayo titigil? Inis siyang napatihaya. Natigilan siya nang makita ang multo ng babae. Nandidilat itong nakatingin sa kanya. Napakabagsik ng itsura nito. Parang manlalamon ng tao.
Malaking babae ito at mataba ang pangangatawan. Sa sobrang takot niya sa babae ay hindi siya makagalaw. Nagkatitigan silang dalawa. Halos maluha-luha na siya sa takot dahil sa mga tingin ng babae. Maya-maya ay naramdaman niyang hinawakan ng babae ang kanyang paa at marahas na hinila. Nahulog siya sa kama. Maya-maya ay narinig na naman niya ang yabag ng babae na palapit sa kanya. Narinig na rin niya ang matinis nitong boses na masakit sa tenga. Pasigaw siya nitong inutusan. Pinipilit siyang umakyat sa bubong para ikutin ang antena. Hindi ako ang asawa mo, no? Sira ulo ka ba? Tumimik ka na nga. Pareho na kayong patay. Sabay kayong nakidlatan sa bubong dahil sa pag-ikot-ikot niyo ng buwisit na antena na yon. Isa ka ng multo, ano? Kaya utang na labas. Tumahimik ka na sa libingan mo. Naramdaman niya bigla ang pagtahimik ng paligid matapos siyang pagsabihan ng babae. Kagad niyang nilingon ang babae. Wala na ito sa kinatatayuan. Sinuyod niya ng tingin ang buong silid at nakita niyang wala na nga ang babae. Ha? Wala na? Talaga bang naglaho na siya? Ay, salamat naman kung ganun. Pagkatayo niya, bigla naman niyang narinig ang mga hagulgol na nagmumula sa bubungan ng bahay. Umiiyak ang babae. Pilit niyang ginigising ang asawa. Naririnig din niya ang pagsigaw nito ng saklolo sa mga kapitbahay. Maya-maya pa'y nasundan niyo ng kalabog sa bubungan. Pakiramdam niya ay nabuwal ang babae at nagpagulong-gulong hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Napaupo na lang si Daniel sa sulok ng kwarto. Nangangatog ang kanyang katawan. Niyayakap niya ang sarili habang pilit na nilalakasan ng loob. Nangyari na yon. Naririnig ko na lang ang mga nangyari noon. Hindi yung totoo. Wala na sila. Mga multo na lang silang hindi matahimik. Kaya hindi ako dapat matakot. Hindi nila ako masasaktan. Mawawala rin sila. Nagdasal na lang si Daniel habang hinihintay ang paglipas ng gabi. Parang napakahaba ng gabing yon. Gusto niyang lumabas ng bahay pero nanlalambot siya sa takot. Natatalo ang isip niya na baka makita ang katawan ng babaeng nakahandusay sa labas. Ay naku, bakit ko ba kasi sila nakikita eh? Nakakainis naman oh. Sana matapos na kasi. Buong gabi ba sila magpaparamdam? Ano ba kailangan nila? Naalala niya ang biniling kandila ng kanyang asawa. Palaging may kandila sa bahay nila para may magamit kapag nag-brown out. Kinuha niya yun at sinindihan. Itinulos niya sa sahig. Pagkatapos ay nagdasal ulit. Ipinagdasal niya ang kaluluwa ng mag-asawang hindi matahimik. Pagkatapos niyang alayan ng dasal ang dalawa, kinausap niya ang mga ito. Patay na po kayo. Matagal na. Hindi na kayo dapat nandito. Hindi na kayo dapat nanggugulo ng buhay pa. Tanggapin niyo na po ang inyong kamatayan at tumawid na kayo parehas. Magkasama naman kayong namatay kaya magkasama rin kayong tatawid. Kaya please po, tanggapin niyo nang hindi na kayo dapat nandito. Kahit nakapikit si Daniel habang kinakausap ang mag-asawa, ramdam niya ang presensya ng mga ito. Naramdaman niyang nasa kwarto na ang mag-asawa. Nakaupo sila sa kama. Nararamdaman din niyang nakatingin ang mga ito sa kanya. Lalong nagtayuan ang balahibo niya sa katawan. Para siyang nasa loob ng refrigerator dahil sa bigla na lang lumamig ang temperatura sa kwarto. Mariin siyang pumikit at lalong isiniksik ang sarili sa sulok ng silid. Maya-maya ay bigla niyang narinig ang pagkikbi ng mag-asawa. Hindi na sila nagsasalita. Umiiyak sila. Mula sa malakas sa pagagulgol hanggang sa unti-unti nang humina ang kanilang pag-iyak at tuluyan nang nawala. Pinagpawisan si Daniel ng butil-butil at napapahawak siya sa dibdib dahil tila gustong lumabas ng kanyang puso sa sobrang kaba. Ilang sandali ang lumipas. Bumalik na ang tamang temperatura sa silid.
wala na siyang nararamdamang presensya. Wala na ba talaga sila? Umalis na ba talaga? Dumilat na siya. Wala na siyang ibang nakita sa silid. Siya na lang mag-isa ang naroroon. Nakahinga na siya ng maluwag. Ay nako, salamat Panginoon. Nakinig din sila. Sana. Hindi na nag-aksaya ng oras si Daniel. Magumagan na rin nun kaya tinapos na lang niyang iligpit ang ilang mga gamit. Maliwanag na nang matapos sila sa pag-iimpake. Dinala niya ang lahat ng naimpaking gamit sa sala pagkatapos ay binuksan ang pinto. Gulat na gulat siya nang makita ang may-ari ng bahay na nakaambasa ng kumatok. Oh, Aling Kunching. Sinadya talaga kita. Pasensya ka na Daniel ha. Dala ko na yung pera mo. Mas mabuti nga siguro na maghanap na kayo ng ibang mauupahan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin sa bahay na ito eh. Ginawa ko na ang lahat dati para mapalis ang multo ng mag-asawa. Pero ayaw talaga nila. Paano kasi? 20 taon din silang tumira sa bahay na ito. Bakit to kasi hindi nyo ipalis ang antena sa bubungan? Di naman yung ginagamit eh. Baka yun ang dahilan kaya hindi nila maiwan yung bahay na to. Masyadong memorable sa kanila yung antena. Ginawa ko na yun dati. Pero ang mga inupahan ko na alisin ang antena, pinagmumultuhan sila. Nagkakasakit pa ang iba. Yung iba naman, nahuhulog na parang may nagtutulak. Pinamalitan nila yun kaya wala nang nagtangkang magtanggal ng antena na yan. Lahat ng taga dito sa atin, mga takot nang lumapit sa bahay na ito. Ano ang balak niyong gawin sa bahay na to? Siguro mag-iipon muna ako ng pera. Balak kong ipatibag na lang. Luma na rin naman ang bahay eh. Bahala na kung anong mangyayari sa hinaharap. Kung hindi po ninyo magagawan pa ng paraan, wag na ho ninyong paupahan. Delikado po eh. Kawawa yung mga titira. Ay oo, ganun na nga. O siya, salamat sa inyo at saka pasensya na talaga kayo ha. Kapag tapos ka na sa paglilipat ng gamit, daan mo na lang sa akin ang susi sa bahay. Sige po, salamat din po. Pagkaalis ng babae ay nagtawag na ng tricycle si Daniel para upahang magakot ng gamit nila. Nang maikarga na nila ang lahat ng gamit sa tricycle, sumakay na rin siya sa likuran ng driver. Habang iniiwan nila ang bahay, napatingin siya sa bubungan ng bahay. Nakita niyang nakatayo roon ng mag-asawang multo. Inihahatid siya ng tingin ng mga ito. Nangilabot naman si Daniel nang makita sila. Di pa rin pala talaga sila umaalis. Akala ko tumawid na sila. Naku naman sana talaga hindi na paupahan yung bahay na yan. Bigla siyang kinausap ng driver ng tricycle. Tinanong siya nito kung ano ang sinasabi dahil bubulong-bulong siya. Ho? Ano ho Manong? Sabi ko, dumaan ho tayo sa bahay ni Aling Kunching kasi ihahatid ko po itong susi ng bahay. Pagkasabi noon, ay muli na namang nagsalita si Daniel ng pabulong. Sana man kaya makakahanap ng uupahan, yung hindi naman dito sa Cavite. Medyo na-trauma ako dito eh. Ang hirap talaga ng paupa-upa. Pagkatid niya ng susi sa may-ari ng bahay ay nagpatid na siya sa bahay ng biyenan. Doon sila nanatiling mag-asawa habang hindi pa nakakahanap ng bagong madilipatan. Wakas!